Hello mga kaselski! For today's video, taas ang kamay ng nakapagsagada na. Well, kung nagbabala kayo na magpunta dito at naghahanap kayo ng pwede nyong matuluyan, baka makatulong itong isi-share ko sa inyo. At dahil biglaan nga ang lakad natin at hindi naman ito planado, sa daan na lang din kami halos naghanap ng pwede naming mabook ng mga kwarto na siyang aming pagtutuluyan ngayong araw. At dahil more on road trip nga ang ating trip, so sige, ilalaban natin. Isi-share ko sa inyo yung aming naging experience sa biyaheng norte. Let's go! Guys, at dahil galing pa tayo ng Laguna, bago po kami umakyat ng Sagada, ay nag-side trip po muna tayo sa La Union. At parang pakiramdam namin ay masarap mag-emote sa beach at doon na lang kami makapagpahinga. Pero dahil sa layo nga pala nito at madami din kami mga tinitigilan, ay inabot na nga kami ng sunset sa daan. Kaya mukhang malabong makapag-beach na tayo nito. At yun nga, hindi nga tayo nagkamali dahil gabi na tayo nakarating dito sa nabook nating resort dito sa San Juan. Ito nga pala yung San Juan Surf dito sa La Union. At dahil medyo pagod na nga ang bawat isa sa amin, parang ang mangyayari, matutulog na lang talaga kami dito. At dito na muna kami magpapalipas ng gabi para kinabukasan, paakyat naman kami ng Sagada. Bale, nag-side trip na lang tayo sa mga katabi rin nitong resort para maghapunan at mag-picture-picture na din. Siguro mas ma-enjoy natin yung pag-stay dito kung baga mga 2 nights tayo or kahit mga 3 days tayo dito. At dahil gabi na nga tayo nakarating dito, ngayong umaga lang namin natanaw kung gaano din pala kaganda ang resort na to. Guys, kung nagbabala kayo pumasyal ng LU dito sa San Juan, ay maire-recommend ko din sa inyo ang resort na to. Bukod sa tahimik, malinis, talaga namang maganda din naman talaga siya. So, anong nangyari nga, wala nang ligo-ligo, wala nang swimming, picture-picture lang tayo ng konti, kain, and then pack up na. Kailangan na medyo maaga din tayo makaalis dito kasi mukhang mahaba-habang biyahe pa yung ating lalakbayin papunta ng Sagada. From Ilocos Sur ay dito nga tayo magmumula, paakyat natin ng Sagada. At hindi nga ako nagkamali dahil ang biyaheng ito ay walang katapusan na paikot-ikot at matatarik na lugar yung ating madadaanan. Pero kahit ganito yung daan dito at talagang medyo delikado, talaga namang maa-amaze ka sa ganda ng mga tanawin at ng kabundukan dito. Kaya dito pa lang sa mga madadaanan mo na to, panalong-panalo ka na. May mga times din na talagang bumababa kami para lang talaga mag-picture-picture dito. Kaya naman kung literal na road trip yung habol nyo, ay talaga naman na highly recommended ko yung daan dito. Kailangan na natin ng pag-iingat kasi talagang hindi biro yung mga bangin na madadaanan mo. So ang kailangan mo na lang, i-enjoy mo na lang yung magagandang view na madadaanan mo dito at i-enjoy ang road trip na ito. Sa haba din naman ang ating naging biyahe, maraming salamat at narating na nga natin ang Mountain Province. At nababasa ko na mukhang malapit na talaga tayo sa Sagada. Yung nabasa ko na talaga to, tuwa na ako kasi akala ko talaga malapit na kami. Pero ilang oras pa din pala yung ating ibibiyahe papunta sa nabook nga nating room dito sa Sagada. Guys, hindi ko alam kung ako lang talaga yung nakakapansin ito o napansin nyo din sa mga galing na dito. Parang hindi uso ang chismisan dito kasi yung mga bahay na madadaanan mo parang walang mga tao. Tapos sobrang tahimik din ang paligid mo. Wala kang ibang maririnig na anumang mga ingay o mga sasakyan. Napakatahimik at napaka-peaceful talaga ng lugar na ito. Guys, ito na. Dito nga pala tayo nag-book sa Sagada Heritage Village. Guys, sobrang tahimik din ng village na to. Yung para ba sa mga movie na walang tao. Nung una, medyo hesitant kami na dito ba talaga tayo magsistay? Kasi mukha siyang inabandona at nakakatakot na lugar. Pero dito kami nagkamali kasi fully book na pala sila dito. Nasa loob lang na kanilang mga kwarto yung mga guests na nakabook dito. At wala na ding available yung mga kubo na yan kasi lahat fully book na at occupied na. Mabuti na lang at may isa pang available na room na para sa amin. At dahil medyo pagod na nga din ang bawat sa amin, ay nag-go na kami dito at hindi naman kami nagsisi. Dahil talagang nasa loob naman pala ang ganda ng village na to. Guys, ito nga pala yung log house na tutuluyan natin ngayong gabi. Napaka-cute nito at talagang makapagpapahinga ka dito ng ayos. At paglabas mo naman ng kwarto at tumambay ka sa balcony, itong view naman na to yung matatanaw mo. Kaya guys, kung maliligaw kayo ng Sagada at naghahanap kayo ng kwarto na inyong matutuluyan, ilalagay ko yung page nila dito. At ang kagandahan din sa villa na to, nag-o-offer sila ng only coffee for free. Oo nga pala guys, yung kwarto namin wala siyang aircon kasi dito sa Sagada hindi daw uso sa kanilang aircon kasi yung klima at hangin dito ay malamig lalo na sa paggabi at madaling araw. At ang kagandahan din sa villa na to, katabi lang nito halos yung sikat na Gaya Cafe dito sa Sagada. Dahil kapag andito ka sa Sagada, hindi pwede na hindi mo experience kumain at magpa-picture dito. Kaya for the experience, syempre tinry din natin yan. Oo nga pala guys, dito sa Gaya Cafe, hindi sila nagsiserve ng mga meat dito dahil vegetarian friendly sila. Kung nagda-diet ka, swak na swak ka dito. At ang kagandahan din sa cafe na to, itanaw na tanaw mo yung napakagandang view dito sa Sagada. Masasabi ko talaga na kung gusto mo ng katahimikan sa buhay, gusto mo mag-relax at mag-unwind, maganda talaga dito sa Sagada. Kaya naman hindi na ako nagtataka na kahit medyo malayo talaga ito, ay pilit itong dinarayo ng mga turista. Syempre, share ko na din sa inyo yung isa sa mga tourist attraction na
dinarayo dito sa Sagada. Ito nga pala yung cellar door na dinarayo rin ng mga turista na umaakyat dito sa Sagada. At dahil malamig nga ang mga gabing ito, itry natin yung bonfire nila dito. Actually, wala naman bago sa bonfire na to. Yun nga lang, isa din siya sa tourist attraction dito sa Sagada. Lalo na kapag talagang malamig yung panahon. Sa experience namin, serbesa at soda at sausage yung available sa menu nila dito. At dahil turista tayo, ito-try na din natin yan. Masarap din naman pala ang banding dito. Nagkukwentuhan, mga magkakaibigan, nagbabanding habang nakaharap kayo sa bonfire. Umiinom kayo habang ninanamnam ninyo ang lamig ng klima dito. Guys, overnight lang din halos kami nakapag-stay dito sa village na to. Pero yung experience ay lifetime na din. So for today's video, maaga ulit ang gising natin kasi bababa naman tayo ng Baguio at dadaan na din tayo ng Atok sa Northern Blossom for the experience. Madadaanan mo din dito yung Sagada Lemon Pie House na isa sa sikat na delicacy dito sa Sagada. At habang pababa na kayo ng Sagada ay madadaanan nyo din itong popular na dining spot na baliktad na bahay na siyang lagi nating nakikita sa mga pictures sa mga pumupunta ng Sagada. Hindi naman palabas sa dining area lang to dahil talagang breathtaking din ang view habang kumakain ka dito. Nagsiserve sila ng mga silog at grilled chicken dito. At dahil limited lang ulit yung ating oras, hindi tayo pwede magtagal at kailangan ulit natin bumiyahe mula Sagada hanggang Atok, Benguet ng mga 4 hanggang 5 oras. O diba guys, talagang literal na road trip tong ganap natin ngayon. Tanong ko lang din sa mga nakaakyat na dito, ganito ba talaga yung mga balot ng chichirya dito sa bundok? Parang sobrang sasabog na sila sa sobrang pitis. Sabi dahil daw sa klima, ewan ko lang din. Pero sabi ng ibang mga taga dito, ang pinakamalamig daw na klima dito ay sa Atok. At dahil madadaan na din natin siya, syempre dadaan na tayo. At pagkatapos nga ng ilang oras nating biyahe, welcome to Atok, Benguet. O diba guys, talagang sulit na sulit ang road trip at pasyal natin dito sa Mountain Province. Kahit halos puro side trip lang yung naging pasyal natin, talaga namang worth it at lifetime experience na din. Meron din tayong mga tourist spot na hindi natin napuntahan kasi nga limited lang yung ating oras. Pero sure kami na talagang babalik at babalik kami dito. At itatry namin kahit mga 3 days, 2 nights naman kami para talagang mas ma-enjoy namin ang ganda ng Mountain Province. So paano guys, pababa na tayo ng Baguio at uuwi na tayo ng Laguna para bumalik sa tunay nating buhay. So paano mga kaselski, na-share ko lang. Bye-bye!